Ito po ay magme-message tungkol po sa buhay po ng tao. Pasensya na po kayo kung nagkaroon po kami ng abala para sa inyong pagtitipon dito. Bigyan nyo lang po kami ng isang oras. Sabi ko kay Sister Baby, isang oras lang naman. Humingi po ako pasensya sa inyo kung hindi po kayo magagalit. Nais ko lang pong i-share sa inyo yung salita ng Diyos para sa ating lahat. Ito pong babasahin ko po rito. Matatagpuan po ito. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Basahin ko lang po ang sinasabi dito ng Panginoon. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. So ito pong binasa ko pong ito upang yung hindi po nakakaalam sa buhay po ng tao. Ang buhay po ng tao ay tatlo. Tatlo po, no? Meron po tayong espiritu, meron po tayong kaluluwa, at meron po tayong katawan. Yan po yung buhay natin, no? So meron po tayong espiritu, meron po tayong kaluluwa, at meron po tayong katawan. Ito po yung binasa ko sa inyo, na narinig niyo po, na naway gawin banal ng Diyos ang ating buong pagkatao, espiritu, kaluluwa, at katawan. So kapag namatay po ang tao, yung espiritu po natin ay babalik na yan sa Diyos. At ang katawan po natin ay babalik yan po sa lupa. No? Yan po sinasabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 7, kapag namatay ang tao, ang kanyang espiritu babalik na po yan sa Diyos. At ang katawang natin lupa ay babalik na yan sa lupa. So, ang matitira po yung kaluluwa natin. Ang kaluluwa po natin, yan ang hindi mamamatay. Yan po yung sinasabi ng Panginoon, nangako po ang Diyos sa tao, sa buong sanlibutan, ang kaluluwa po ng tao, yan po yung inililigtas ng Diyos. Yan po yung may kaligtasan at may buhay na walang hanggan, na sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Kaya silaw po dahil marami po ang nagsasabi na hindi naman siya nagpakamatay, mayroong pamatay sa kanya. Ibig sabihin po, hindi siya ang nananagot sa kanyang buhay, kundi siya po ay meron po siyang kaligtasan at buhay na walang hanggan kasi hindi niya pinatay ang sarili niyang buhay. Ang nagkakasala po ng tao, yung pusa niyang papatayin ng kanyang buhay. Yung tulad po yung mga nagbibigti, nagsususay. Yan po, nagkakasala po talaga yan sa Diyos. No? Dahil siya mismo pinapatay niya ang kanyang buhay. Pero yung pong nakita po natin kay Lau, ang sabi po ng kanyang nanay na meron pong matay sa kanya. Na hindi naman siya nagpakamatay sa kanyang sarili. Kaya ang masasabi ko po, si Lau ay may kaligtasan siya. Unang-una, nakilala niya ang Diyos. Nakapagsamba na po yan doon sa simbahan namin sa Babo Pangulo. Ilang beses na po sumamba yan doon. 2 beses na tayo sumamba doon sa Babo Pangulo. No? Naniniwala po ako, si Lau ay nasa magandang kalagayan ang kanyang kaluluwa. No? May kaligtasan at may buhay na walang hanggan na tinanggap at ipinangako po ng Diyos
sa ating lahat. Kaya ito po, isineshare ko po sa inyo kung ano po ang mga pangako ng Diyos sa buhay po ng tao. Katulad po yung nasabi ko sa inyo, yung binasa ko sa inyo, meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. Subalit, pag namatay tayo, yung espiritu, babalik na po yan sa Diyos. Yung katawan, babalik na po yan sa lupa. Pero yung kaluluwa natin, yan po ang hindi namamatay. No? Kaya kapag tinanggap po natin si Lord, yun po yung sinasabi na meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ako po, lagi ko po sinasabi, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you are saved. Kung tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. So meron po tayong kaligtasan. Meron po tayong kaligtasan at meron po tayong buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Roman chapter 6 verse 23, ang sabi po doon sa wikang English, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang sabi po sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So yun po yung pangako po ng Diyos sa atin. Ang bawat isa sa atin, meron pong regalo na ibinigay ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naparito po ang ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa dahil yan po ang regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kapag tinanggap mo po ang regalo ng Diyos sa iyong buhay, ikaw ay hindi mapapahamak, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako po ng Diyos doon po sa langit. Kaya mapalad po ang taong tumanggap ng regalo ng Diyos. Kapag tinanggap ng tao ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila po ay maliligtas. Kaya sabi po sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. So yan po yung pangako ng Diyos sa atin. Ang sabi po niya sa Tagalog, gayon nga lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po yung sinasabi ko sa inyo, yung regalo ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino man tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala na po sa kanya yung kapahamakan, kundi magkakaroon po siya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung napakaganda, no? Kapag tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos, kapag iyan po ay naitanim sa ating puso, naitanim sa ating kaisipan, darating po ang uling antungan ng ating buhay dito sa lupa, ay magkakaroon po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinangako po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang po dito sa Pilipinas, buong daigdig, buong mundo, lahat po ng taong nabubuhay, may pangako ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na ating Panginoon na si Jesucristo. Kaya, alam niyo po mga kapatid, napakaalaga po ang buhay ng tao na hindi mapahamak. Sapagkat ang buhay natin dito ay temporary lang. Lahat tayo ay papanaw dito po sa sanlibutan. Lahat po tayo iiwanan natin ang sanlibutan. Lahat po tayo mamamatay. No?
Pero yung mga kaluluwa po natin, hindi yan mamamatay. Ang mamamatay lang sa atin, yung katawan natin, panlupa. Yung espiritu natin, hindi rin mamamatay, babalik po yan sa Diyos. Kaya napakaalaga po mga kapatid, kung ang regalo ng Diyos ay tanggapin ng bawat isa sa atin, hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Maliwanag din po at sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 6, ganito po kanya sinasabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ang sabi po niya sa wikang Tagalog, ang ating Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako pa rin ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. So yun po, no? Napakaalaga po yun mga kapatid. Kung bibigyan po natin ng pansin ang salita ng Diyos at ang pangako ng Diyos, malayo po tayo sa kapaamakan. Kung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo po ay maliligtas. Yan po yung napakaalaga mga kapatid. Napakaalaga po yung mensahe ng Panginoon para sa inyo sa gabing ito. Ito po ay nagbibigay po ng liwanag sa bawat puso ninyo at sa bawat kaisipan ninyo. Kung paano nangako ang Diyos sa bawat buhay po ng tao upang magkaroon po ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay papanaw dito po sa sanlibutan. Tayo pong lahat ay temporary lamang dito sa sanlibutan. Walang mananatiling buhay dito. Lahat po tayo ay mamamatay. Kaya lang po, ang kamatayan natin ay dapat natin mapag-andahan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dapat po natin mapag-andahan yan. Dahil yan po ay regalo ng Diyos na ipinangako sa atin. Kung tanggapin natin ang regalo ng Diyos sa gabing ito, tayo pong lahat ay magtataglay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung regalo po na sinasabi ko po sa inyo ay walang bayad. No? Katulad po pag nagre-regalo tayo sa mga nagkaroon ng birthday, magbibigay ka na regalo. Siyempre, wala pong bayad yun. Ganyan din po ang Diyos. No? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na regalo sa atin na walang bayad. Tanggapin lang natin po. No? Hindi naman natin binabayaran. Tanggapin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon natin at sarili natin tagapagligtas sa ating mga buhay. Wala pong bayad yan. Walang kabayaran. Kundi tatanggapin mo lang ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Iyon po yung regalo ng Diyos Ama na ibinigay sa atin ang kanyang bugtong anak dito po sa sanlibutan. Kaya mapalad po yung mga tao, sa gabing ito, sa inyong lahat na naririto, kung tanggapin niyo po ang regalo ng Diyos sa inyong buhay, hindi kayo mapapahamak. Kayo ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung pinangako po ng Diyos sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Kaya ito po yung masasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi pa huli ang lahat sa bawat isa sa atin. Sabi nga, walang unang pagsisisi, kundi ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, dinaanyayaan ko po kayo na tanggapin po ninyo ang regalo ng Diyos, no? Bilang tagapagligtas at buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung masasabi ko po sa inyo sa gabing ito, mga kapatid, kung tanggapin po natin ang Panginoon bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas,
tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang sabi po niya sa Revelation chapter 3 verse 20, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, ako'y nakatayo sa inyong pintuan at kumakatok, kung ako'y diringgin ninuman, ako'y papasok at magkasalo kaming kakain. Alam niyo po mga kapatid, yung mga puso natin, may pintuan niya. Doon po pumapasok ang Espiritu ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, makakapasok po ang kanyang Espiritu sa ating puso. Ganyan po ang ibig sabihin, no? Makakapasok po ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Kapag nakapasok po yung Espiritu ng Diyos sa ating puso, siya po ay mabubuhay sa ating buhay bilang anak ng Diyos, no? At meron po kung sinabi ang Diyos sa Luke chapter 15 verse 10, ang sabi po sa Luke chapter 15 verse 10, ganito po ang sinasabi sa Luke chapter 15 verse 10, isa lamang kaluluwa ang magsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan, libo-libong mga anghel sa langit ang magpupuri at nagsasaya. So napakalaga po sa Diyos ang isang kaluluwa. Kapag ang kaluluwa po ay nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan at tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mga anghel po ng Diyos sa langit ay nagpupuri at nagsasaya. Lastly po, ang sabi po sa Revelation chapter 20 verse 15, lastly na po ito, ang sabi po doon, ang sino man walang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatan na po. So yun po yung pinakauli na mensahe ng Panginoon, ang sino man walang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatan na po. So sa gabi kong ito, nais ko po kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon bilang regalo ng Diyos sa inyo, pwede po kayong lumapit dito at ipag-pray ko po kayo. Pwede po kayong tumayo, pwede po kayong lumapit dito kung gusto pong tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po ba? Tumayo po tayo lahat bilang pagsunod sa Panginoon. Ako po ay mananalangin. Mananalangin, ipagdadasal ko po kayo. Sumunod lang po kayo sa ating panalangin. Yung gusto pong makamtan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, sumunod po kayo sa ating maikling panalangin. Kung ano po ang ipagdadasal po, sumunod po kayo. Yung taos-puso po ninyong pagsunod sa Panginoon. Inaanyaya ko po kayo sumunod sa ating maikling panalangin. Panginoong Yesus, sumunod po kayo lahat. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa oras na ito. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa oras na ito. At pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Mula nung ako'y nagkaisip hanggang ngayong kasalukuyan, patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking pagkakasalang nagawa. At salamat po, Panginoon, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan upang magkaroon ng katubusan ang bawat isa sa amin sa pamagitan po ng iyong banal na dugo na natapon sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Yesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas ng aking buhay.
Magmula sa oras na ito, Panginoong Yesus, linisin niyo po ako ng iyong banal ng dugo. At isulat mo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan sa oras na ito. Marami pong salamat, Panginoong Yesus. Magmula ngayon, ikaw na po ang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas ng aking buhay. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita, sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. We believe, O God, nothing is impossible to you. Lahat po ng bagay pwede mong magawa sa bawat buhay namin sa oras na ito. And I declare it in the victory, in the name of Jesus Christ. And we claim it, Lord, in your kingdom favor, in righteousness and holiness. Thank you so much, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ito po magtatapos sa atin.